Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Seven. Ito ay tungkol sa pagtugis ng dalawang detective sa isang psychopath killer na ginagamit ang 7 deadly sins sa pagpatay sa kanyang mga biktima. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Detective William Somerset, isang veteranong imbestigador na magreretiro na sa loob ng isang linggo. Tulad ng nakagawian, metikulosong inaayos niya ng mabuti ang kanyang mga gamit bago pumunta sa trabaho. Sa scene of the crime, dumating ang isa pang detective na si David Mills, nang tinanong siya ni Somerset kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Sinabi niyang na-reassign siya upang palitan si Somerset at kailangan niyang sumama sa kanya para sa proper endorsement. Lunes unang araw, si Detective David Mills ay nagsimulang magtrabaho kasama si William Somerset, na magreretiro pagkalipas ng isang linggo. Ito ang unang pagkakataon na magkakatrabaho sila para sa isang imbestigasyon. Nang dumating sina Mills at Somerset sa scene of the crime, isang matabang lalaki ang nakahandusay sa mesa. Hindi pa rin nila sigurado kung ito ay pinatay o namatay lang. Ngunit nang napansin nilang nakatali ng barbed wire ang kanyang mga binti at kamay, kumbinsido sila na may foul play sa pagkamatay ng lalaki. Habang si Somerset ay masusing nagpapatuloy sa pagsusuri sa katawan, hindi naman tumitigil si Mills sa pagkwekwento sa experience nila nang kumain sila sa Diwata Pares Overload. Dahil nangangailangan ng katahimikan si Somerset para makapag-isip at makapag-focus sa kanyang trabaho, sinabihan ni Somerset si Detective Mills na kausapin at tanungin ang mga kapitbahay ng biktima kung nanghingi ba ng ulam ito sa kanila, na agad namang nakuha ni Mills ang ibig sabihin ni Somerset. Nang maglaon, habang nagmamaneho sila, nagsabi si Mills ng pagkadismaya nang inutusan siya ni Somerset para lamang magtanong-tanong. Pakiramdam niya ay hindi siya nirerespeto at gusto niyang mas seryosohin siya ni Somerset. Bumalik sa imbestigasyon, ayon sa forensic examination. Napatunayan na ang biktima ay sapilitang pinakain at namatay sa sobrang dami ng kinain nito, at nang sinipa siya ng killer sa tiyan niya at nagresulta sa pagputok ng sikmura nito. Sinabi ni Somerset na ang obese na lalaki ay pinakain sa loob ng 12 oras, at ang pumatay ay hindi maglalaan ng maraming oras maliban na lang kung ang pagpatay ay may ibig sabihin. At sigurado din siyang magkakaroon pa ng kasunod pang serye ng mga pagpatay, dahil ang krimen ay wala pang nakikitang motibo. Ipinahayag ng kapitan ang kanyang mga pagdududa sa sinabi ni Somerset, at naniniwala lang siya na may gustong magpahirap sa matabang biktima. Iniisip din ni Somerset na hindi ito magandang panimulang assignment para kay Mills, na agad namang umalma dahil alam niya sa sarili na hindi ito ang una niyang naging assignment, at sumang-ayon naman ang kapitan kay Somerset at muling ni-reassign si Mills. Martes pangalawang araw, si Mills ay hindi gaanong natutuwa sa umagang iyon, nang makakita siya ng maraming reporter sa building. Isang defense lawyer ang pinatay, na may salitang "greed" na nakasulat sa carpet, at ang larawan ng kanyang asawa ay may mga salamin na nakapinta dito. Sa kabilang dako naman, ang pangalan ni Somerset ay kinukuskus na mula sa kanyang pinto. Nang pumasok ang kapitan ay ipinaalam sa kanya ang bagong pagpatay kung saan ang salitang "greed" ay nakasulat gamit ang dugo. Ayaw niyang magretiro si Somerset. Masyado siyang magaling sa trabaho niya para doon. Sinabi rin niya na may nakitang mga plastic na bahagi sa bangkay sa lalaking obese, na pinakain sa kanya. Ang impormasyong ito ay nagparamdam ng pagka-curious kay Somerset. Bumalik siya sa unang pinangyarihan ng krimen at sa karagdagang pagsisiyasat, nalaman niya kung saan nanggaling ang mga piraso ng plastic at napansin din niya ang refrigerator na inilipat. Sa pader sa likod nito ay may note mula sa killer, sa tabi ng salitang gluttony na nakasulat kasama ng papel. Ipinakita niya sa kapitan ang sulat na nagsasabing, mahaba ang daan at mahirap ang palabas sa impyerno patungo sa liwanag. Sa gayon ay pinatutunayan ni Somerset, na ito ay simula pa lamang, sapagkat mayroong 7 deadly sins, katakawan, kasakiman, katamaran, puot, pagmamataas, pagnanasa at inggit. Tumanggi siyang sumama pa sa pag-iimbestiga sa kaso, dahil magreretiro na siya sa loob ng 5 araw. Sa gabi ay bumisita siya sa library at naghanap ng mga aklat tungkol sa 7 deadly sins, habang tinitingnan naman ni Mills ang mga larawan ng mga eksena ng krimen. Kahit malayo ang loob kay Mills,
nagsusulat pa rin si Somerset ng listahan para sa kanya at gumagawa rin siya ng mga kopya ng mahahalagang notes at clue. Sa madaling araw, nag-iwan siya ng isang liham na may mga notes at clue sa mesa ni Mills. Miyerkules, lumipat si Mills sa opisina ni Somerset at magkasama silang magtatrabahong dalawa hanggang sa magretiro si Somerset. Nagri-ring ang telepono, gustong kausapin ng asawa ni Mills na si Tracy si Somerset, at iniimbitahan niya ito na maghapunan sa kanila. Sa hapunan, ang usapan ay lumipat sa pag-aasawa. Hindi maintindihan ni Tracy kung bakit walang asawa si Somerset. Paliwanag naman niya na mahirap siyang mahalin at sumang-ayon naman si Mills dito. Pagkatapos, nagtanong si Somerset kung kumusta naman sila sa kanilang bagong apartment, at bigla naman silang tumahimik na tatlo. Nagsimulang manginig ang buong apartment at lumalabas na ito ay nasa itaas pala ng subway. Nakalimutan ng developer na banggitin ito sa kanila. Pagkatapos ay hindi mapigilan ni Somerset ang kanyang pagtawa, at sinabi niyang nabigo ang isang detective na mapansin ang ganoong bagay sa pagpili ng apartment. Pagkatapos ng hapunan, pinag-uusapan ni Somerset at Mills ang kaso. Pinakita sa kanya ni Mills ang isang larawan ng isang scale na may kalahating kilong laman na galing sa katawan ng biktima na isang defense lawyer, at isang note na iniwan ng killer. Naguguluhan sila kung paano nakapasok at lumabas ang pumatay nang hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya. Sinabi ni Somerset na may isang bagay na kailangan nilang hanapin at pagtuunan ng pansin, at doon itinuro ni Mills ang larawan ng asawa ng abogado, na may mga nakadrawing na salamin. Naniniwala si Somerset na may nakita ang asawa ng biktima o kung wala man pagkakataon magawa niya, ito pa rin ang magsisilbi nilang clue sa kaso. Magkasama silang pumunta sa asawa ng abogado at tanungin siya tungkol sa anumang napapansin niya tungkol sa mga larawang kakaiba o wala sa lugar. Napagtanto niya na ang painting ng kanyang asawa na nasa opisina ay nakabaligtad. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa painting, wala silang nakita. Nang magsimulang maniwala si Mills na nakikipaglaro sa kanila ang pumatay, nakahanap si Somerset ng mga fingerprint sa dingding kung saan ito nakasabit. Pagkatapos tumawag sa fingerprint lab, nabigla silang makita na ang mga fingerprint ay nakaayos at may nakasulat na "Help me". Habang naghihintay sa result ng matching ng fingerprints, pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng kanilang trabaho sa lobby. Sinabi ni Somerset na ang kanilang trabaho ay katulad ng pangungulekta ng mga diamante sa isang disyerto, at maliit lamang ang tsansa para makuha ito. Hindi naman naniniwala si Mills at tinulugan na lamang niya si Somerset. Huwebes, lumabas na ang result sa matching ng fingerprints. Ngunit ayon kay Somerset, hindi ito ang kanilang suspect. Sa paniniwala niya ang pumatay sa kanila ay may higit na layunin kaysa sa isang taong may sakit sa isip. Sinamahan ng isang SWAT team, pinasok nila ang apartment ng lalaking iyon at tumugma ang mga fingerprint. Siya ang pangatlong biktima, nakatali sa sarili niyang kama. Nang tumingin ang mga detective sa mga larawang kinunan ng pumatay, nalaman nilang ang lalaki ay isang buong taon nang nakahiga doon. Perpektong kumakatawan sa scene na sloth o pagiging tamad. Habang tinitignan siya ng isa sa mga pulis, biglang sumigaw ito at dali-daling tumawag sila ng ambulance upang dalhin sa ospital. May dumating na media photographer pagkaraan ng ilang sandali at nagtataka pa nga si Mills kung paano sila nakarating ng mabilis kaya itinaboy niya ito. Sinabi ni Somerset na nagbabayad ang mga media station sa pulis para makakuha ng impormasyon tungkol sa maiinit na kaso. Sa kasamaang palad, hindi posibleng tanungin ang biktima dahil lusaw na ang kanyang utak at matagal nang wala ang kanyang dila. Ayon sa doktor, tiyak na siya ay sobrang naghirap at nakaranas ng matinding sakit hanggang sa kanyang pagdating sa ospital. Sa gabi, tinawagan ni Tracy si Somerset at gusto nitong makipagkita sa kanya. Siya lang ang taong kilala niya sa bayang ito at gusto lang niyang makipag-usap sa isang tao. Biyernes, sa umaga, nagkita sila sa isang kainan. Nag-aalala si Tracy tungkol sa mga kondisyon ng pamumuhay nila sa lugar na yun at ayaw niyang palakihin ang kanilang magiging anak dito. Ayon kay Somerset, hindi siya ang tamang tao para makausap tungkol sa kanyang problema. Ngunit sinabi niya sa kanya ang tungkol sa dati niyang relasyon at binibigyan siya ng magandang payo. Bumalik sa opisina, hindi mapakali si Mills, nag-aalala tungkol sa lahat ng tao doon. Nagtatanong siya kung bakit sila nakaupo na lang dito at naghihintay na gawin ulit ng psychopath ang kanyang pagpatay. Hindi iniisip ni Somerset na baliw ang pumapatay,
Bagkus iniisip niya ang pasensya na mayroon ng suspect para matali ang isang tao at panatilihing buhay siya sa loob ng 1 taon, at pagkatapos ay puputulan ang kanilang kamay, upang magtanim ng mga fingerprint. Ang kanilang serial killer ay methodical, masipag at higit sa lahat, matyaga. Hindi sumasang-ayon si Mills at may sinabi tungkol sa library card, na nagbibigay ng ideya kay Somerset. Bumisita sila sa isang library, at iniisip na maaaring nabasa ng killer ang isa sa mga aklat dito. Isinulat ni Somerset ang mga pangalan ng lahat ng mga biktima sa 7 nakamamatay na mga kasalanan, gamit ang pera ni Mills. Binayaran ni Somerset ang isang tao mula sa FBI para bigyan siya ng impormasyon tungkol sa mga tao na nanghiram ng mga libro. Siyempre, hindi gaanong natutuwa si Mills dito, dahil ito ay labag sa batas. Nakuha nila ang listahan at sinimulan nila ang pag-iimbestiga dito. Nakakita sila ng isang pangalan na kapansin-pansin, at ito ay si John Doe. Galit pa rin si Mills pagdating nila sa pinto ni Doe, at hindi alam kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Napansin nila ang isang lalaking nakatayo na may dalang groceries, na biglang naglabas ng baril at nagsimulang paputukan sila. Walang nasaktan, ngunit hinabol pa rin nila ang lalaki hanggang sa labas ng gusali. Sinisikap sundan ni Mills ang lalaki upang mahuli niya ito. Sa kalaunan, nagawa ng suspect na maunahan si Mills at nawalan siya ng baril. Hawak siya ngayon ng suspect habang nakatutok sa ulo niya ang baril nito. Iniisip ni Mills na katapusan na niya, ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan, iniwan lamang siya ng suspect mag-isa at tumakas sa eksena. Bumalik sila sa pintuan ni Doe. Nakikipagtalo si Mills kay Somerset tungkol sa kung papasok ba sila o hindi. Sinubukan ni Somerset na magpaliwanag kay Mills na wala silang warrant at walang dahilan para pumunta sila dito dahil ilegal ang kanilang impormasyon. Ngunit sa sobrang galit niya ay sinira niya ang pinto. Para gumawa ng dahilan kung bakit sila nandoon at kung bakit binuksan ni Mills ang pinto ng ibang tao, kumuha si Mills ng isang palaboy para sabihin sa mga opisyal na nakita niya ang kahinahinalang lalaki at kaya tinawag niya ang mga detectives. Ang mga detective ay naglalakad sa apartment ni Doe. Madilim, ngunit marami ang makikita. Nahanap pa ni Somerset ang spaghetti sa mga lata at isang kamay na ginamit para sa mga fingerprint na nasa isang istante ng salamin, at ang huling istante naman ay naglalaman ng larawan ng isang babae. Habang si Mills ay nakita ang ilang larawan ng mga biktima, si Somerset naman ay binabasa ang mga diary ng killer nang biglang tinawag siya palabas ni Mills. Napagtanto nila na ang media photographer na tinaboy ni Mills ay ang lumalabas na serial killer nila. May isa pang problema, walang mahanap na fingerprint ang kanilang forensic team. Habang nagre-relax si Somerset at nagbabasa pa rin ng mga diary, muling ipinakita ni Mills ang kanyang pagiging kabado. Biglang nagring ang phone ni Doe. Ito mismo ang suspect. Pinapahayag niya ang kanyang paghanga sa mga law enforcement agent at humihingi pa ng paumanhin kay Mills sa pananakit sa kanya habang hinahabol siya nito. Dahil sa mga kaganapang ito, kailangan niyang baguhin ang kanyang schedule at tinitiyak sa kanila na may sorpresa siya sa mga ito. Sabado, ang mga detective ay nakakuha ng impormasyon mula sa isang adult shop at nakakuha ng larawan ng isang bagay na iniutos ni Doe na pinasadyang gawin. Pagkatapos nito, nakatanggap sila ng balita na may nangyaring pagpatay, at pumunta sila dito, sa pinangyarihan ng krimen. Napagtanto nila na ang pagpatay ay ipinapakita ang kasalanan ng pagnanasa o ang lust. Patay na ang babaeng blonde at nakaupo ang isang lalaking naghi-hysterical. Sa istasyon, habang kinukwestiyon ni Mills ang may-ari ng brothel, kinausap ni Somerset ang lalaking natagpuan sa pinangyarihan. Habang humihingal na nagsasalita, sinabi niyang pinilit siya ni Doe na gawin yun habang tinututukan siya ng baril sa bibig. Inihagis ni Somerset ang larawan ng custom-made na strap-on na iniutos na gawin ni Doe. Sa gabi, habang nasa bar, pinag-uusapan ng mga detective kung paano nila mahuhuli ang serial killer. Nabuo ang isang pilosopikal na pag-uusap tungkol sa halaga at layunin ng kanilang ginagawa. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan mas madaling magnakaw kaysa kumita, at mas madaling pumatay ng isang bata kaysa palakihin siya. Sabi ni Somerset, iyon ang mundong ginagalawan nila. At iyon ang dahilan niya para magretiro. Hindi sumasang-ayon si Mills sa kanya, at nagsasabing gusto niya ng isang maayos na komunidad at gusto niyang ipagpatuloy na lang ang kanyang mga mithiin. Sa bahay, hindi mapakali si Somerset, at iniisip ang sinabi ni Mills. Linggo, dumating ang mga detective sa sumunod na pinangyarihan ng krimen. Ito ay kasalanan ng pagmamataas o pride. Ang babae ay may dalawang pagpipilian, tumawag para sa tulong ngunit papangit siya o iinom ng mga pills at matatapos ang kanyang paghihirap.
Habang pabalik sa kanilang opisina, sinabi ni Somerset na gusto niyang manatili sa duty ng ilang araw pa hanggang sa mahuli nila ang pumapatay, o kung umabot si Doe sa ikapitong kasalanan, malamang na hindi na nila malulutas ang kasong ito. Habang nasa presinto ang dalawa, sinundan sila ni John Doe at nakuha ang atensyon ng mga detectives. Kalmadong nagsasalita si Doe na may mantsa ng dugo sa kanyang kamiseta, habang sumisigaw si Mills sa kanya at pinadapa siya sa sahig. Isang miyembro ng team ang naglagay sa kanya ng posos. Habang ang suspect ay nakikipag-usap sa kanyang abogado, ang mga detective ay nagtatalo tungkol sa kanyang mga dahilan para basta na lamang sumuko. Wala silang nakitang fingerprint dahil nilaplap niya ang balat ng kanyang mga daliri, wala siyang employment record o mga record sa bangko. Ang tanging alam lang nila tungkol kay Doe ay mayaman siya at may mataas na pinag-aralan. Sa kauna-unahang pagkakataon sina Mills at Somerset ay nagkasundo sa pag-iisip ng isang bagay, hindi nila maisip na matatapos na ang krimen ng ganun na lamang, at siguradong may kasunod pa ito para makumpleto ang tinatawag na obra maestra ng 7 kasalanan. Nakikipag-negotiate ang abogado ni Doe sa mga law enforcement officer, at sinasabi niyang may 2 pang nakatagong katawan. Pumapayag si Doe na dalhin sila sa mga bangkay sa isang kondisyon, na ipapakita lang ito sa mga detectives dahil hinahangaan niya sila. Sinabi din niya na gagamitin niyang plead ang pagiging baliw kung hindi sila papayag sa kanyang kondisyon. Kung magkakasundo sila at papayag sa kanyang kondisyon, hindi lang niya ipapakita sa kanila ang mga katawan, sa halip susulat din siya ng confession testimony at aamin siya sa kanyang pagkakasala. Sumasang-ayon ang mga detectives na gawin ito. Malapit na mag 6 p.m., nakasuot ng wire at armor ang mga detective. Ang sasakyan kung saan sila nakasakay na 3 ay may backup na helicopter. Habang nasa biyahe, nakikipag-usap sina Mills at Somerset kay Doe. Sinusubukang malaman ni Somerset ang tunay na pagkatao ni Doe, ngunit sinabi niya na wala itong kinalaman sa mga ginagawa niya. Meron pa rin pag-aalinlangan si Mills kung totoo bang pupunta sila sa katawan ng biktima nito. Pinaliwanagan siya ni Doe tungkol sa kanyang mga motibo at pangako na mahahanap ni Mills ang mga sagot sa huling part ng kanyang trabaho. Hindi niya itinatanggi na siya ay may kasiyahang ibalik ang bawat kasalanan laban sa makasalanan. Pero hindi siya baliw, di napigilan ang galit ni Doe sa unang pagkakataon nang sabihin ni Mills na ang mga biktima ay mga inosente. Sa kanyang paniniwala, kinukonsinti ng mga tao ang nakamamatay na mga kasalanan dahil hindi nila pinapansin ito. Umaasa siyang mababago niya ang aspetong ito sa kanyang mga ginawa. Naniniwala si Mills na masyadong delusional lamang si Doe. Sinabi ni Doe na darating ang panahon na maalala ng lahat ng tao ang tungkol sa nangyari, dahil ang tanging dahilan kaya lamang narito siya ay dahil gusto niyang mahuli. At ang tanging dahilan kung bakit nandito si Mills ay dahil hindi niya ito pinatay at gusto ni Doe na maalala niya na para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, o dapat niyang sabihin sa natitirang bahagi ng buhay ay pinapayagan niya siyang mabuhay. Habang nagtatalo ang dalawa, makikita naman si Somerset na nananatiling kalma lang at iniisip ang bawat salita na sinasabi ng suspect. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon, halos walang makikita doon maliban sa mga high voltage na tore, sirang kotse, at isang lumang trailer. Dahil sa mga linya ng kuryente, hindi sila masusundan ng mga helicopter sa lugar. Ibinaba ni Mills si Doe sa kotse at pinusasan, at ineskortan siya ng mga detective sa field. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay biglang sumulpot ang isang van, kaya naman tumakbo si Somerset para harangin ito. Huminto ang van at lumabas ang driver, isa siyang delivery guy at nagdadala ng package para kay Detective Mills. Pinaalis ni Somerset ang driver, hindi siya sigurado tungkol dito sa una, ngunit pagkatapos ay binuksan niya ang kahon gamit ang kanyang kutsilyo at nagulat sa kanyang nakita. Nagsisimulang magsabi uli si Doe tungkol sa kanyang paghanga kay Mills, para sa kanyang simpleng buhay at sa kanyang magandang asawang si Tracy. Naguguluhan si Mills, inamin ni Doe na binisita niya si Tracy kaninang umaga at sinubukang gawing asawa, hindi ito pumayag, kaya kumuha siya ng souvenir. Ang ulo niya, samantala, tumakbo si Somerset pabalik sa kanila at sumigaw kay Mills na itapon ang kanyang baril, na nalilito pa rin at gustong malaman kung ano ang nangyayari at kung ano ang nasa kahon. Inamin ni Doe na siya rin ay isang makasalanan at ang kanyang kasalanan ay inggit sa ordinaryong buhay ni Mills. Galit si Mills, ngunit patuloy na nagdududa sa mga sinasabi ni Doe. Ipinaliwanag ni Somerset na ang intensyon ni Doe ay para patayin ni Mills. Gusto ni Doe na gumanti si Mills sa kanya, upang maging kasalanan ng puot o wrath. Patuloy si Doe sa pagsasabi na ang kanyang asawa ay nagmakaawa para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanilang sanggol. Nagsimulang umiyak si Mills, hawak pa rin ang baril sa kamay niya.
lumalabas na hindi alam ni Mills na buntis ang kanyang asawa. Hiniling muli ni Somerset na ibaba ang baril nito, at pinapaliwanag niya na mananalo lang si Doe kung babarilin siya ni Mills. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa at galit, binaril ni Mills si Doe ng maraming beses at sa huli ay nakumpleto na ang master plan ni Doe. Si Mills ay nakaupo sa likod ng isang sasakyan ng pulis, at sinisigurado ng kapitan ng pulis na maalagaan siya, at sabay sabi ng mga salitang isinulat ni Hemingway na, "The world is a fine place and worth fighting for." at sumasang-ayon si Somerset dito. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!